Magandang gabi sa inyong tanan. Narito po ang latest update, no? Nahaharap na naman sa panibagong kaso si Pasig City Mayor Vico Soto matapos sampahan ito ng disqualification case isang linggo matapos ang proklamasyon. Kinumpirma ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na inihain ang petisyon sa ahensya noong Martes at kinumpirma na may nagbayad ng filing fee kaya opisyal na isinampa ang kaso sa COMELEC. Hindi na pinangalanan ni Garcia kung sino ang naghain ng disqualification case laban kay Soto. Pero nilinaw ni Garcia na dapat inihahain ang petisyon para i-disqualify ang isang kandidato bago ang proklamasyon at ito rin ang umiiral na patakaran ng ahensya. Matatandaan na naging maingay ang eleksyon sa Pasig dahil sa banggaan ni Soto at ni Diskaya. Manang Commission on Elections of COMELEC na may inihaing petition to disqualify laban sa kapoproklama lang na alkalde ng Pasig na si Mayor Vico Soto. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nabanggit sa kanya na may nagbabayad ng filing fee sa isang disqualification case na inihain kung saan involved si Soto. Bagaman hindi niya pa umano alam ang nature nito, na ipaalam sa kanya ng clerk ng commission na isa itong petisyon para i-disqualify ang naturang kandidato. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Garcia na matapos ang proclamation, hindi na maaari pang mag-file nito maliban na lang kung election protest o co-waranto o kaya naman ay mga kasong kriminal o election offense. Binigyang diin ng poll chair na pagdating sa disqualification case, may timeline ito hanggang period lang bago ang proklamasyon. Pasig City Update. May bagong banat kay Mayor Vico Soto. Isang linggo matapos siyang may proklama bilang alkalde ng Pasig, may bagong disqualification case na naman laban kay Mayor Vico Soto. Kinumpirma ng COMELEC nitong May 20 na may nais magpatanggal sa pwesto kay Vico. Pero teka lang, ayon kay COMELEC Chair George Garcia, dapat kasi ang mga disqualification case ay isinampa bago ang proklamasyon. Ngayong proklamado na siya, hindi na disqualification ang dapat kaso, kundi election protest, legal na hamon sa karapatan niyang manungkulan o reklamo para sa anumang paglabag sa batas. Sa huling halalan, landslide victory si Vico. 351,000 votes versus 29,000 lang ng kalaban niya. Ano sa tingin niyo? Paninira lang ba to o may basehan? Alam niyo po ba na may financial assistance ang barangay ay mula sa city government? Viral ngayon ang ibinulgar ni Pasig City Mayor Vico Soto tungkol sa kung gaano kalaki ng financial assistance na ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa bawat barangay. Anak siya ng kilalang komedyante na si Vic Soto, pero mas kilala na ngayon sa pagiging tapat at bukas sa serbisyo. Marami ang nagulat dahil hindi pala alam ng karamihan kung gaano kalaki ang halagang ito. Gusto mo bang malaman ang buong detalye? Panoorin natin ang paliwanag ni Mayor Vico. Alam niyo po ba na may financial assistance ang barangay ay mula sa city government? Hindi alam ng iba. Hindi po nila sinasabi. Kada barangay, pag maliit na barangay, may 3 million kada taon mula sa lokal na pamahalaan. Hindi pa po tapos. Pag malaking barangay, meron pong 5 million mula sa city government sa baba ng barangay. Nakakagulat na marami pa palang hindi nakakaalam sa ganitong financial assistance na ibinibigay kada barangay. Kung totoo ngang malaki ang pondo, bakit parang hindi ito ramdam ng ilan sa mga residente? Saan napupunta ang pera? Dapat siguro ay mas maging transparent ang barangay sa paggamit ng pondo para alam ng tao kung paano ito ginagamit at kung sino talaga ang nakikinabang. At hindi pa pala dyan natatapos, meron pa pala. At hindi pa po tapos. Pag na-liquidate po nila sa amin, nagdadagdag pa ang city government ng plus 1 million. Ngayon lang natin nalaman na ganun pala kalaki ang pondo ng financial assistance na natatanggap ng bawat barangay. Nakakabigla at nakakapagtaka kung bakit hindi ito alam ng karamihan. Ibig sabihin, may malaking kakulangan sa pagpapaliwanag at transparency sa mga barangay level. Kung maayos lang sana ang paggamit at pagbabahagi ng impormasyong ito, mas maraming tao ang makikinabang. Kaya't bilang mamamayan, mahalagang magtanong, magmasid at maningil ng tamang serbisyo. Dahil pera ng bayan yan, para sa bayan dapat mapunta. Kung kayo ay naghahanap ng mga school supplies, especially po sa hard copy white bond paper,
meron tayo dito, at saka mga Easy Write Intermediate Pad, at saka Writing Pad Grade 1 hanggang Grade 4. Available po yan dito sa ating TikTok shop. Okay? Okay, pwede kayo manood, no? Manood sa ating live sa TikTok shop dito ya, or sa ating Shopee shop. Okay? Kayo mga may mga estudyante diyan o may mga nag-aaral diyan, ako, mag-check out kayo. Meron po tayong white plain t-shirt round neck unisex, okay? Mag-check out kayo dito sa ating shop para makabili ng mura, free shipping offer at mga discounted price. Maraming salamat po.